Ay, paano ba ito? Ganun. Good afternoon, Holy Trinity community. And, hold on. Okay, let's do it again. Good afternoon po, mga Holy Trinity community. Welcome po sa ating Facebook live streaming today. Before we do our lecture with our guests, let me give you a little bit of information about Holy Trinity Medical Center. So, how do you like po our new set? No? Ito po ang ating bagong home ngayon dito sa Holy Trinity Medical Center. And mind you po, Holy Trinity Medical Center po is the first and only level 2 hospital dito po sa ating bayan, dito sa Arayat, serving our patients from as far as Arayat, Santa Ana, Candaba, San Luis, hanggang sa Cabiao po, and even Magalang, Angeles. We even get patients from Bulacan, even Quezon City. We have a lot of those. And as far as Tarlac and Pangasinan. Okay? So, in collaboration po with the Department of Health, Holy Trinity is celebrating a monthly healthcare awareness. No? Naaalala po natin na today po is the month of October. And month of October is time to celebrate breast cancer awareness. Okay? Bakit po kaya breast cancer awareness ang napili natin for this month of October? No? So, as to the census po, no, worldwide, in 197 countries, napansin po natin na parang Philippines is on top 1 for reported cases ng mga breast cancer. No? That was in 2017 po. So, in 2019, we jumped down. No? We're number 3. So, it's a good thing. We went down a little bit. But still po, as to Asian countries, Philippines pa rin ang top 1 for breast cancer cases. So, according po sa Philippine Statistics Authority, together with the Department of Health, cancer here in the Philippines is around 86,484, no? And 27,163 of those are breast cancer patients. Every year po yan, no? And hindi po natin maisip na 9,926 every year die of breast cancer, no? So, napansin din po natin na dito sa Philippines, sa ating bayan, na 3 out of 100 women have breast cancer. And 1 out of 1,000 men, hindi lang po mga women na nagkakaroon ng breast cancer, 1 out of 1,000 men, they also get breast cancer. No? And according po sa census ng Department of Health, 70% napansin nila of the breast cancer afflicted patients, sila po yung mga financially constrained patients. Yung medyo nasa mga indigent patients po. So, syempre, isipin natin na medyo nahihirapan na po itong mga kababayan natin. At the same time, magkakaroon pa po sila ng breast cancer. So, it's like parang napakalaking dagok sa bayan natin, sa bansa natin, na madami tayong kababayan na nagkakaroon ng breast cancer, na nagkukulang na sa financial support. At the same time, sila pa yung nagkakaroon. So, bakit po kaya ganito? No? So, kaya po ngayong araw na to, meron po tayong guest. Ito pong ating mga espesyalista. Sa katabi ko po, si Dr. Noel Medina. Siya po yung ating oncologist, specialista natin. And sa katabi po ni Dr. Medina is Dr. Kay Patdu, our one and only female surgeon na makakatulong po sa atin na para marami tayong malaman tungkol sa breast cancer. Bakit po tayo nagkakaroon ng breast cancer awareness, no? Gusto ba natin na tayo pa ay maging top 3 pa rin? So, ang goal po natin,
for this day is to go down the bar. So, from top 1 to top 3, sana maging top 10 na lang. Ano, Doc? Sana po, yun actually yung goal natin, no? Kaya nandito rin tayo para i-celebrate natin kung ano nga ba ang mga alam ng ating mga viewers kung ano yung baseline na nalalaman nila tungkol sa breast cancer, no? Importante na meron tayong knowledge about dito para alam natin kung kailan tayo pumunta sa isang espesyalista at ano yung mga dapat gawin para masugpo natin ang napakalalang sakit na ito, no? Tama, no, Doc? Okay. Tama. So, ang ano po natin is gusto nating tanungin si Doc, no? Si Doc Noel. Doc, bakit ba at paano ba nangyayari? Nagkakaroon ng breast cancer ang mga kababaihan? Actually, no, mag-uumpisa to sa isang tinatawag nating cells or yung sa Tagalog yung cellula ng isang tao, no. Pertinently sa breast ng isang tao, no. Usually meron tong tinatawag na mutation o pagbabago na kung saan yung cells na ito pwede tong mamatay or minsan yung sarili nating katawan pwede niyang atakihin yung cells na ito para eventually mamatay din itong pangit na cells na tumubo sa ating katawan, no? Pero minsan, meron tinatawag na nakaka-eskapo or yung tinatawag na nakaka-escape sa ganitong pamamaraan na yun yung nagiging dahilan para mag-umpisang tumubo yung isang cancer cells or yung isang tumor, no? So, mag-uumpisa yan sa isang maliit na cells na may pagbabago. Eventually, dadami yung cells na yon hanggang eventually makakapa na ng isang tao na meron na palang siyang bukol, no? Although, syempre, pag sinabi nating breast cancer, meron din tayong tinatawag na mga risk factor. Yung tumataas yung tsansa para magkaroon tayo ng breast cancer, no? Actually, nadi-divide to into two, no? Meron tayong tinatawag na modifiable, ibig sabihin, nababago. Meron din tayong tinatawag na non-modifiable. Ito yung mga hindi nababagong mga risk factor para magkaroon tayo ng tinatawag na breast cancer, no? Yung mga tinatawag na non-modifiable, ito yung edad ng pasyente. Definitely, kung mas mataas yung matanda yung pasyente, mas mataas yung chance na magkaroon siya ng breast cancer. Yung sexualidad, no? Between male and female, mas mataas yung chance na magkaroon ng breast cancer yung babae kumpara mo dun sa lalaki. And take note, no, sa mga pasyente, sa mga ibang pasyente natin na nakikinig ngayon, meron pa rin chance na magkaroon ng breast cancer yung mga lalaki, no? Sa statistics, sa 100 patient, isa doon ay isang cancer ng isang lalaki sa breast, no? Yung iba pang tinatawag na non-modifiable na risk factor, yung hindi natin nababago, yung tinatawag nating genetic, no? Syempre hindi naman natin mababago yung genes ng isang pasyente, usually nasa 5 to 10%. Yun yung porsyento ng mga pasyente nagkakaroon ng breast cancer kung meron silang lahi sa pamilya na breast cancer, no? Yung mga tinatawag naman nating modifiable, ito yung mga pwede nating baguhin, like for example, no, yung obesity, no? Yes. So sobrang taba ng pasyente, dahil ina-attribute nila dito kung halimbawa mataba yung pasyente, mataas din yung tinatawag na estrogen level. Ito yung isang hormone na responsible para mag-form yung isang bukol, no? Lalo na sa mga kababahihan, no? Isang iba pang mga risk factor na pwedeng magdulot, no, ng pag-develop ng breast cancer. Ito yung mga pasyenteng naka birth control pills. Okay.
yung mga pasyenteng hindi nagpapasuso. So, take note, kung halimbawa meron kayong anak, ini-encourage namin kayo na mag-breastfeed, no? So, nakakababa din ito ng tsansa na mag-develop ng breast cancer, yung isang pasyente. Yung mga pasyenteng maagang nag-mens at late na nag-menopause, so, factors din yon para mag-develop ng breast cancer yung mga pasyente natin, no? So, other factors, yung bisyo, no? Katulad ng pag-inom ng alak din, no? So, ina-advise natin, of course, no, healthy lifestyle pa rin, diet, exercise, bantayan yung kinakain natin, no? And of course, pinaka-importante dyan, kumonsulta tayo sa isang espesyalista, katulad ng mga Serrano, yung katabi ko, si Dr. Kay. So, ako bilang medical oncologist, para matulungan namin kayo kung etong ang nararamdaman natin na bukol ay isang cancerous or hindi. Kasi ang daming paraan ng pag-detect kung yung bukol na nakapa is cancerous or hindi. No, mamaya siguro i-discuss sa atin ni Dr. Kay kung ano yung mga paraan para malaman natin kung yung isang bukol ay benign or cancerous. Hindi lahat ng klase ng bukol ay cancerous, no? Ang daming mga bukol sa suso na minsan benign lang yung mga yan. Ibig sabihin, obserbahan lang, babantayan. Pwede kang magkaroon ng tinatawag na abscess or minsan sa mga kababaihan yung mastitis. Ito ay isang parang form of infection, lalo na yung sa mga pasyenteng nagpapasuso, no? May mga benign lesion din na tinatawag, yung mga tinatawag nating fibroadenoma, no? Minsan pwede itong tanggalin, pero minsan pwede rin hindi siya tanggalin at obserbahan lang din, no? So, ang daming parang klaseng bukol na actually nakapa natin na dapat is magpatingin tayo para ma-evaluate natin, matignan natin kung ito nga ay isang klase ng pangit na bukol or hindi. So, mga ka-Holy Trinity community, at least nalaman natin ngayon kung ano yung possible na reason bakit tayo mga babae, even mga lalaki, nagkakaroon ng breast cancer. Ngayon, tanungin po natin ang ating expert, ng ating female surgeon, our one and only, Dr. Kay Patlu. Doktora, alam naman natin na madaming pasyente na hindi nila alam kung ano yung gagawin or ano yung titingnan sa katawan para malaman nila na may breast cancer, ay may bukol pala ako or ano, tapos yung iba, hindi nila pinapansin, no? Ano ba yung masasabi mo sa mga pasyente, sa mga kababaihan na like yung mga sintomas, yung mga signs and symptoms na possible ba ikaw may breast cancer na? Let's say may nakapakang bukol. Paano natin sasabihin sa kanila? At kung cancer ba ito, anong mga stages ba meron ang breast cancer? Good afternoon po, no? Bali yung mag-uumpisa muna ito sa clinical or una sa self-breast exam, no? Of course, syempre katawan natin to bilang babae, so obligasyon natin or makakapa naman natin to even during taking a bath or habang nakahiga na naka-relax. Usually, ine-examine natin yung breast natin monthly, no? So, preferably after ng menstruation, no? So, ano ba yung mga dapat nating mga bagay na kailangan nating tignan, no? So, una, kung meron kang nakakapang bukol sa suso at saka sa kilikili, dahil malapit ito sa suso. Tapos, pangalawa, kung meron bang pagbabago dun sa balat, no? Dun sa palibot ng suso, no? Kung meron bang dimpling or yung parang nakikita na parang may uka-uka dun sa balat or parang minsan magbabago yung kulay ng balat or yung appearance niya, parang magiging katulad siya ng balat ng orange or yung tinatawag na peau de orange, no? Tapos, may makikita din minsan na may mga nipple retraction or yung mga parang nakahila yung nipple paloob, no? So, kung meron ding pagbabago sa skin, like katulad ng mga pamumula or nagkakaroon ng parang flakes dun sa parang palibot ng nipple or kung merong nipple discharge din, no, na manunot. Kung merong nipple discharge,
Yun yung mga tinitignan natin, no? And then after nun, ang magandang gawin is magpakonsulta sa mga doktor kahit sinong healthcare provider para ma-advisean po kayong maayos kung ano yung mga dapat na gawin, no? And then kung mga ganyan, ang unang ginagawa, kung screening lang, kung yung mga ideally ginagawa yon mga 30 years old and above, kung wala pang nakakapangbukol sa suso, ang pinapagawa namin is screening na mammography. Most especially kung yung pasyente more than 30 years old and above. Pero kung yung pasyente is 30 years old and below, ang pinapagawa namin examination is breast ultrasound. No? Dahil nga yung suso ng mga 30 years old and below, dense pa yun eh. Kumbaga, firm pa siya. Hindi pa siya yung para nakalaylay or nakalawlaw. No? So, kung naman more than 30 years old and above, ang pinapagawa po namin dito is mammogram. No? Para ma-detect, usually iniipit po yun. Eh. Para ma-detect kung meron bang presence ng mass or kung meron mga calcifications, doon siya ma-detect. No? So, may mga additional test din na pinapagawa ngayon, like yung mga genetic testing, katulad ng BRCA1 or BRCA2, kung known na may family history yung mga pasyente. Yun po. Okay. So, Doc, meron tayong gustong for both of you, no? Kasi alam natin, halimbawa, nalaman na natin, let's say, sa ultrasound, nakita na may bukol siya, and then, or sa biopsy, or sa mammogram, nakitaan na bukol talaga siya. Ano yung on the surgical side and on the oncology side? Yung mga modes of treatment ba? So, meron kasing iba, nagki-chemotherapy agad. Yung iba naman, nagsa-surgery muna. So, kasi merong ibang patient na they don't want to get their breast removed, no? Merong mga pasyente na they want to keep their breast. So, although meron tayong guest mamaya na resource person na pwede nating kuhanan ng advice, no, dito. So, on the view of a surgeon, Doctora, and on the view of a medical oncologist, yung mga modes of treatment na pwedeng i-undergo ng pasyente. Oo. So, kay Doktora, Opo. sa surgery Doktora. Opo. Bali, kung yung pasyente, kung nagpunta sa atin, kung meron na siyang nakakapangbukol sa suso, titingnan natin, no, through ultrasound, titingnan natin kung ano yung mga tinatawag, yung mga characteristics on ultrasound. Sa ultrasound kasi, makikita natin, meron ng clue doon kung ano ba yung more of yung characteristic ng bukol. Kung more of the benign lang ba siya or malignant, no? Kung yung mga characteristic, for example, na mga benign na bukol sa suso, yung mga smooth yung margins, mga mildly hypoechoic, yun yung mga makikitang description sa ultrasound kung well circumscribed ba siya or kitang-kita, bilog na bilog. Yung mga ganon, more of benign lesion yon, no? So, yung mga benign lesion, may mga role po doon na pwede siyang obserbahan, titignan kung let's say, after 3 to 6 months or yung mga short interval na follow-up, pwede nating makita or masabi kung papaulit natin yung ultrasound and then makikita natin kung may changes ba. Tapos, and then we can advise them accordingly, no? Although yung ibang pasyente, nababother sila, no? Pwede pong, kung halimbawa, gusto talaga nila matanggal, meron naman pong role yung excision, no? Excision, tatanggalin mo yung mismong bukol, and then yun yung papabiopsy after, no? So, yung mga iba naman po, kung halimbawa, nakita naman, no? Kung halimbawa, pumunta sa iyo yung pasyente, malaki na yung bukol, no? Yung mga tinatawag, of course, yung mga tinatawag na medyo locally advanced or yung advanced na disease, yung mga ganun po, may mga role po muna yung mga neoadjuvant na treatment, no? Like yung mag-undergo muna yung pasyente, kukuha muna tayo ng tissue diagnosis. Yes. At first, kukuhain papa-biopsy, either through core needle biopsy ito or excision biopsy, pero ang preferred po is core needle biopsy.
And then, tapos papa-examine po siya sa pathologist, and then makikita natin kung anong klaseng bukol siya. Tapos, doon na magbabase yung treatment natin. No? Kung yung early stage, meron yung, may role po yung modified radical mastectomy or yung tatanggalin yung bukol sa suso along with the kulani sa kilikili para ma-stage natin siyang mabuti kung anong stage siya. No? So, and then yung mga locally advanced naman, yun yung mga pinapakimo muna namin para ma-downstage or ma-downsize yung size ng bukol until such time na pwede na siyang operahan. And then after that, follow yung chemotherapy. Yes. And then meron naman yung mga metastatic na tinatawag, yun yung mga late stage, yun yung may role naman po dito yung mga palliation or palliative resection followed by chemotherapy. So, kay Doc naman, kay Doc Noel, ang ating medical oncologist, alam naman natin madaming mga pasyente. After, sabi nga ni Doktora, mga nagpapa-radical mastectomy, no? Tapos yung iba naman, ayaw, parang excision lang, no? So, kung magpapa-chemotherapy sila, Doc, or merong ibang pasyente na ayaw magpa-chemotherapy, or they would be on the denial stage, no? So, ano kaya, Doc, yung outcome ng yung mga late diagnosed na patient or yung mga pasyente na ayaw magpa-treat? So, ano ang possible na maging outcome nito, Doc? Halimbawa, meron tayong patient na 3 months na, alam niya na cancer yung breast niya. Pero hindi siya parang nasa denial stage na ayaw niyang magpa-undergo ng any kind of treatment, surgical or chemotherapy. Pero syempre, Doc, advice pa rin natin siya according to your ano. So, first is paano yung mga chemotherapy treatment nila? At the same time, ano yung possible outcome for a delayed treatment? Actually, sa mga viewers natin, no, importante na huwag tayong matakot with regards to treatment, no. Yun yung unang-unang importante, no. Kasi ang dami nating mga treatment options na pwedeng i-offer sa isang pasyenteng may breast cancer, no. Number one, yun nga nasabi ni Dr. Kay, yung surgical intervention wherein tatanggalin yung bukol, tapos yung usual na ginagawa, yung tinatawag nating modified radical mastectomy wherein tatanggalin yung buong suso ng pasyente plus kukuhanan ng mga kulani sa kilikili, no? Pero may mga surgery na ngayon na tinatawag nating breast conserving surgery. Minsan dahil takot or aesthetically ayaw patanggal yung suso ng pasyente, may mga treatment option din tayong ganoon. So, importante na makipag-communicate kayo sa inyong medical oncologist as well as sa inyong surgeon kung ano yung outright na plano dun sa pagtanggal dun sa bukol sa isang pasyente, no? Of course, no, importante nag-uusap yung surgeon, nag-uusap yung medical oncologist kung eto bang bukol na to is a good candidate for a neoadjuvant treatment. Meaning to say, papaliitin, pag sinabi kasing neoadjuvant treatment na chemotherapy, papalitin muna yung bukol bago nila tatanggalin, no? Meron din tayong tinatawag yung sinasabing adjuvant chemotherapy, natanggal na yung bukol, na-opera na yung pasyente, so mag-undergo na lang siya ng additional treatment like chemotherapy or yung tinatawag na radiotherapy para ma-lessen yung chance na bumalik yung bukol, no? Or yung iba, pag halimbawa, yung sabi nga ni Dr. Rocky, kung may kalat na sa ibang parte ng katawan, most common kasi pwedeng kumalat yan sa baga, pwede yung kumalat sa atay. Pag may kalat na, minsan parang medyo less na yung role ng surgery when it comes to metastatic breast carcinoma, no? So, pag ganun, pwede tayong magbigay yung tinatawag na chemotherapy. Yung tawag naman namin doon is
palliative chemotherapy, no? Pag sinabi nating chemotherapy, ito yung paggamot para sugpuin, para patayin yung cancer cells ng isang tao, no? Minsan may mga wrong notion yung mga tao pag sinabing chemotherapy, parang masama na sa katawan kasi yun yung End of the world nakikita, na. oo, nakikita nila sa TV, sa mga movie, sasabihin nila yung parang makikita natin parang tino-torture yung patient, parang hirap na hirap, nagsusuka. Well, in fact, ang dami na ngayon pag-aaral, ang dami na ngayon mga research na para mapreparado yung pasyente to undergo a certain treatment, no? Importante lang malaman natin kung alin sa mga treatment option na nabanggit ko kung saan suitable yung isang pasyente, no? Of course, kung halimbawa maaga yung pag-detect dun sa bukol, yung mga tinatawag naming localized, mas mataas yung tinatawag nating survival rate or outcome dun sa treatment ng pasyente, no? Of course, kung halimbawa halos gusto nang kumalat ng bukol sa suso ng isang pasyente, minsan ito yung mas madaming ginagawang mga treatment doon sa pasyente. So importante lang na alam natin, alam din ng pasyente at ma-explain sa kanila kung ano yung dapat na gawin or ano yung mga kailangan gawin para mapaliit at makontrol yung bukol na tumubo sa kanya, no? Of course, mga metastatic, pag sinabing metastatic, yung may mga kalat, mas mababa yung tinatawag nating survival rate, no? Usually, yung 5-year survival rate pag mga metastatic nasa more than 20%, no? Pag mga localized, usually nasa more than 90%. So, ang taas kaya importante na magpa-screen yung isang pasyente para ma-detect kung yung bukol or yung nararamdaman niya ay isang klaseng cancer or hindi, no? So, ang dami nating nalaman, no, mga ka-HT community. So, number 1, sabi ni Doc, huwag matakot. Okay? Sabi naman ni Dr. K, early detection, yung physical exam, yung breast examination. Okay? So, right now, hopefully, nag-sink in po sa atin yung madaming sinabi ng ating mga specialistas dahil nakaka-crazy yung mga information nila na hindi natin alam na meron palang gano'n na option pagdating sa treatment. Meron palang gano'n na maaga nating ma-discover ang ating breast cancer and we can be free of any invasive, no? Basta kailangan maaga lang natin siyang ma-discover through early diagnosis. Yun nga sinasabi ni Doktora, yung breast examination every month. So, ang sabi niya, usually after menstruation, di ba, Doktora? So, kailangan po alam natin yon. So, at this point in time, meron din po tayong in-invite na guest. Very important po. On my left side, si Tita Paz. Isa po siyang breast cancer survivor. She's 62 years old. Okay? So, at on my next to her is Andrea. She also has breast cancer, undergoing treatment po. She's only 30 years old, no? Going 31. So, gusto nating malaman ang kanilang journey with their breast cancer. Pakinggan po natin sila, yung istorya nila, no? So, Tita Paz, you're 60 years old and looking young. Mind you po, si Tita Paz, she's single and BSB. No, hindi po siya man-hater. Basta single lang siya. So, Tita Paz, with your, syempre alam naman natin na nagkaroon ka ng breast cancer. At what age? Pwede ba nating ma-share sa ating mga viewers, mga ka-HT community? Pakinggan po natin si Tita Paz. Marami kayong mapupulot sa storya ng buhay niya with her battle sa breast cancer niya and how she's feeling today. Okay, mauna muna tayo kay Tita Paz. Hello po. Na-trace po akong, nagpapayos lang po ako ng cyst. At since 1991, tinatanggalan na ako ng cyst.
every 2 to 3 years ang gap. So, laging ganun ang sistema. Tapos hanggang trace na nila na 2003 nung na-trace nila na meron na akong kulani. Kailangan na daw tanggalin yung breast. So, para sa akin, na-shock ako doon sa sinabi nila. Kasi parang ayokong pumayag. Eh, matagal ako nag-desisyon. Takot na takot ako kasi. Kahit na malakas ang loob ko sa opera, kaso, yun nga, tatanggalin yung breast mo. Hanggang sa naisip ko yung family, yung magulang ko, mas kailangan ako. So, doon ako napilitang magpatanggal ng breast. Yung acceptance ang importante sa akin. Kanya madali ako kahit na natatakot ako, yung acceptance ang umiral sa akin at pagmamahal sa pamilya. So, at least kay Tita Paz, meron siyang magandang family support. No? Oo. Very supportive yung family niya. And madalas kasi sa family natin, pag may napansin natin na parang may suspicious cancer yung relative natin, ang tendency ng pamilya is to keep the information away, no, sa pasyente. Agad nila sasabihin na, huwag na po nating sabihin, baka malulungkot po siya, hindi na siya kakain, papayat siya, no? But it's different with Tita Paz. With Tita Paz, yung acceptance niya together with her family, they supported her, no? Sinuportahan po siya Opo. para makapag-undergo ng early treatment, no? So, kanya yung po sa akin, hindi, kahit na survivor ako, although hindi po ako nag-chemotherapy o radiation, dahil nasa early stage, early detection po yung nakita sa akin. Yes, ang ganda nun. Kasi, yun nga, maliit pa lang, yung bukol pa lang siya, every 3 months nagpapa-check up ako. Kasi dahil nga yung takot andun sa akin. Eh, nung talagang tinanggal na, yun, kanya natanggap ko rin sa sarili ko na gano'n ang mangyayari sa akin. Ang importante talaga, yung suporta ng pamilya Yes. para madaling matanggap ang pagkaalis ng breast ko. So, kay Tita Paz, a family support is very important, no? Siyempre, Tita Paz, hindi lang yung family support. Madalas kasi, sabi nga, 70% of the afflicted breast cancer patients, they are the financially constrained, financially challenged patients, no? Sila yung mga nagkukulang sa financial support. So, kay Tita Paz, financially constrained man sila, pero nag-pull in sila. Yung support, grabe. Tulong-tulong. Sabi nga, hindi siya kakayanin ng pasyente lang. Okay? The family will take care of our patient, no? So, nangyari po itong miracle ni Tita Paz together with her family. With her battle sa breast cancer, ilang taon man yan, from 1991 to 2003 nang matanggal siya. And then, 2005, and then 2008, nung tinanggal yung both breast, both breast na po wala na akong both breast. Yeah. So, Since 2008. yes, 2008. So that makes you 15 years, no, Doc? So consider na natin siyang survivor? So, syempre dahil tinanggal na yung dalawa, parang naalala ko si Angelina Jolie, yung idol ko na artista. Mamaya siguro tatanong natin kay Doc yun before I go there, no? So, thank you, Tita Paz. Yung family support is very important. So, tanungin naman natin si Andrea here. So, Andrea is only 30 years old, no? She's a single mom, no? She has a son, a 5-year-old, no? 5 taon lang po. So, although she's a single mom, she has a lot of worries in life. Siyempre, alam naman natin tayo mga magulang, mauna muna yung pamilya bago tayo, especially ang nanay, no? Magutom ka na, wag lang yung anak mo. So, let's hear the story, yung journey ni Andrea with her breast cancer, which was just recently diagnosed, no? Recently diagnosed lang po si Andrea. So, Andrea, kailan ka na-diagnosed with your breast cancer? Paano nag-umpisa? Anong naramdaman mo?
Nito lang po last year, September po, kasalukuyan po ako nagwo-work. Then, ano po na October, one day, October po 2022, habang naliligo po ako, papasok sa work. Then, habang naliligo po ako, bigla ko na lang po siyang, may nakapa po ako dito sa bandang up. Then, gulat po ako, na-shock po ako na, bakit ano to? Saan natanong ko po. Then, paglabas ko po ng bathroom, nagtanong po ako sa nanay ko, Nay, may alam ba kayo sa ganito? Inawakan po ni nanay, sabi po ni nanay, parang may cyst ka, anak. Then, nung mga time po na yun, hindi ko po siya pinansin. Sige, work lang po ako kasi kailangan po. Financial problem po. Kailangan po ng anak ko. Work pa rin po. Hanggang hindi ko po namamalayan na dumadaan po pala yung araw, buwan. Dito lang pong last December, nung last year, nag-decide na po ako na magpatingin po. Kasi po, may nararamdaman na po ako na back pain. Yun po yung sintomas sa akin, yung back pain po. Sakit sa likod. Nagpa-check na po ako sa surgeon. Ang sabi po sa akin ng surgeon, pa-ultrasound daw po ako. Nagpa-ultrasound po ako. Then, pagbalik ko po sa surgeon, reading ko po yung ultrasound ko. Ang suggest po sa akin ng surgeon is operation daw po. Yung pong napunta akong surgeon is yung pong operation na gagawin sa akin is partial. Inahingan niya po ako ng 30K pero hindi ko sa financial problem nga po, hindi ko po kaya. So, time po na yon, nag-isip po ako na ano po dapat kong gawin. Ayun po, hindi ko na po siya napa-opera. Hanggang sa nag-take po ako ng mga herbal po. Yun po. Tapos po, inanuhan ko po siya na baka po sa herbal, baka po, sakali pong may magbago. Then po, tinry ko po na siya ng 2 months. Then po, March, try ko po ulit magpa-ultrasound. Tapos po, lumabas po sa ultrasound ko is, yung po kasing unang ultrasound ko is 9 cm po yung sukat ng aking nodule. Opo, solid nodule po. And then po, nung po second ultrasound ko, March 2023, lumiit po siya, naging po siya 7 cm. Natuwa naman po ako. Pero nga po, sabi nga po, Doc, dun po about sa financial, hindi ko po kaya suportahan yung iniinom kong herbal. So, wala po akong choice. Work pa rin po. Hindi pa rin po ako makapag-desisyon na pa-opera. Hanggang sa one day po, meron pong nagsabi po sa akin na, bakit hindi mo pa-opera? Sabi po niya, nag-advise po silang ganun sa akin. Then to po, na-stress din po kasi feeling ko po, kahit po nagtitake ako ng herbal, saka gusto ko pong gumaling, parang hindi po ako satisfied kasi nga po, parang wala po ako nakikitang pagbabago. Then sabi po ng magulang ko, pa-opera ka na. Yun po, nakapag-decide po ako na pa-opera ng April 19 po, 2023. Yan po, na-opera po ako, pero partial lang po yung ginawa sa akin. Opo. Sinasabi yung tinanggal lang yung bukol, parang excision lang ng bukol. No? And then yun po, natanggal na po siya. Parang, na po ako, parang napunutan po ako ng tinik. Sabi ko po, sana, wala na. Then ito po, after 1 month po, habang hinintay ko po yung result nung biopsy ko, dumating na po siya. Ayun po, nabigla din po na, yun nga po, sabi nga rin po, stage 2, carcinoma daw po. Parang gumupo yung kasi di ko po akalain na natipo doon sa point na kakaganon po ako. Kaya po,
Na-stress po. Sorry po. Na-stress po ako. Sorry po. Sige, ituloy mo na. Ayun po. Then, itong di pa rin po ako makapaniwala na ganun nga po. And then, ginagawa ko po na Mga second operahan. opinion po. Nakarating pa po ng PGH para po magpa-second opinion. Then, sabi po sa akin ng doktor, kailangan mo makemo. Apo. Ang ginawa ko lang po is, sabi po ng doktor sa akin dyan sa JBL, actually po, naka-schedule na po ako ng chemotherapy October 19 po. Per cycle po yung binigay niya po sa akin. Opo. Ngayon po, ito po, ready po na Chemo mo this coming October 19. Covered ba yun ng ng government, ng JBL? Meron kasing alam ko may malasakit center ng JBL. Mako-cover ba siya? social service po. Social. Cover lahat siya. Opo. Okay, so at least may makukuha tayong tulong sa government natin, no? So, ano pa yung kinakailangan na gawin sa iyo aside from the chemotherapy? Sa ngayon po, Doc, ang payo pa lang po sa akin ni Doc is chemotherapy muna raw po. For cycle. So wala nang Wala follow-up po. ultrasound or ano? Nito pong, actually po, Doc, sa kagulang po ng isip ko, nagpasama po ako sa PGH. Ito po, nirequestin po nila ako ng mammogram, and tsaka po ultrasound. Napagawa ko po yung mammogram, pero yung ultrasound, hindi ko pa po siya napapagawa. Pero base dun po sa mammogram, lumabas po na clear naman daw po. Okay. Although clear yung mammogram niya, Doc, pero gusto pa rin nila na mag-undergo ng ultrasound. Opo, Na. yun po yung request nila sa akin. Okay. So, yun na lang hindi pa nagagawa yung ultrasound, Opo. no? Okay, sige. Siguro, being in dire need of help, no? Si Andrea. Sabi ko nga, kung financial kasi ang magiging problema for her to get an ultrasound, so Holy Trinity will be sponsoring her ultrasound, no? Para ma-complete na yung diagnostic niya. Para kasi naghahanap ng ultrasound yung doktor para makita natin at least kung may natira ba, Doc, sa ultrasound, makikita ba yon? Kung may lymph node na na nakatakas or Importante na malaman kung anong stage, no? Yeah, stage. Yung bukol na tumubo sa'yo o yung breast cancer mo, no? Kasi magdidepende doon kung anong klaseng treatment yung gagawin, no? Ang dami nating forms of treatment, kamukha nun, surgery, chemotherapy, din tayong tinatawag na radiotherapy. Usually yung mga nagre-radiotherapy na pasyente natin, ito yung mga bukol na more than 5 cm, no? Yung may mga nakitang positive na colonic sa biopsy. So, isa rin to sa parang parameters para masabi natin kung isang pasyente is kailangan ng radiation or hindi, no? Plus, yung pinaka-importante, yung tinatawag nating molecular profiling, no? Titignan kung ano yung hormonal status ng bukol na tinanggal sa'yo. Usually, meron tayong tinatawag na estrogen receptor, progesterone receptor, as well as yung tinatawag na HER2/neu. Baka familiar ka dito, usually nire-request ng isang medical oncologist or isang surgeon para malaman kung yung etong pasyenteng ito is candidate for a hormonal treatment after mo ng chemotherapy or kailangan idagdag na gamot, yung tinatawag na targeted therapy. Kung halimbawa nag-positive ka dun sa tinatawag na HER2/neu, no? So aside dun sa chemotherapy part, meron pa rin tayong tinatawag na targeted therapy para may additional benefit kung ikaw ay isang candidate para doon sa gamot na yun, no? So napaka-importante na malaman kung anong stage ng bukol kasi
doon lahat magdidepende kung ano yung mga succeeding na gagawin sa iyo, no? Of course, no, importante yung baseline na mga scan para malaman kung may kalat ba or wala yung isang pasyenteng may breast cancer, no? Kasi kung halimbawa may kalat yan, minsan wala nang role masyado yung surgery, wala na masyadong role yung radiotherapy. Usually binibigay natin yung tinatawag na systemic chemotherapy, no? Tapos yung mga treatment options na binibigay natin, importante rin after nung treatment is bumalik pa rin kayo sa doktor nyo, no? Kasi yung gamot na binibigay natin, yung treatment, no, binabawasan niya lang yung chance na hindi bumalik yung bukol, no? Hindi siya 100% or hindi siya absolute na hindi nababalik yung bukol. Kaya importante, kahit sabihin mo man na natapos na yung treatment mo is yung usual na ginagawa, magkapa pa rin regularly, yung recommendation natin, yearly mammogram, no? Tapos regular check-up sa iyong medical oncologist or surgeon or any primary care physician para at least kung sakaling may nakita na may suspecha sila na may bumabalik, at least ma-advisean ka kung anong susunod na pwedeng gawin, no? So ang daming pwedeng gawin natin pag maggagamot maraming tayo. pag-asa, no? Marami, no? Kasi sa kanya, yung staging nga is, sa kanya, sabi nga niya, stage 2. Sa kanya, Doc, dahil na-excise na yung bukol niya, no? So natanggal na. With the mammogram, wala namang nagkita. Although, we are still waiting for an ultrasound para siguro gusto ng surgeon niya na makasigurado na walang possible na kulaning tumubo ulit, no? So, with her, tawag dito, surgery and chemotherapy in combination yung treatment niya with Tita Paz, surgery lang, no? So, ibig sabihin, it depends on the staging talaga ng breast cancer, no? So, early detection pa rin. Pag early na na-diagnose, possible, surgical removal lang, no? Katulad niya, wala ng chemotherapy. And then, for Andrea, she had surgical removal of the mass, yung bukol niya sa breast. And because stage 2 siya, Doc, so kailangan pa talaga niyang mag-chemotherapy, no? So, kailangan pala sa'yo, Andrea, you have to be vigilant in your treatment module, no? Sabi nga ni Doc, kailangan regular yung follow-up. Kasi merong iba na pag nakapag-chemotherapy sila ng 1 cycle, 2 cycles, at wala na silang nararamdaman, napansin nila na malakas na sila, no? Then they start to stay away from the treatment, no? So advice ni Doc sa'yo is tapusin yung cycle, no, Doc? So if you were prescribed with 4 cycles of chemotherapy, and then aside from that, regular check-up and follow-up pa rin sa doktor natin. Kasi wag natin gagayahin yung iba na hindi tatapusin yung treatment or tinapos yung treatment tapos hindi na bumalik sa doktor. Then after 3 years, 4 years, meron na namang bukol. So, yun sana ang iniiwasan natin, no? Kasi katulad po sa situation ni Andrea, no? So, her family is financially challenged, no? So, nahirapan po sila na magsama-sama to get the treatment right away. So, kaya po na-delay yung treatment ni Andrea. She was diagnosed early on December. Actually, yung symptoms niya, September pa lang po meron na. So, yung diagnostics niya nangyari pa lang December, no? Ang treatment, initial surgery niya was April, no? So, yung number of months po na nilakad ng cancer na nandun sa kanya, medyo malayo yon. Tawag dito, malayo na ang pwedeng marating ng cancer cells. Sabi nga ni Doc kanina, yung isang cancer cell na nakatakas, pwedeng pumunta sa ibang organ natin, sila yung magkukos ng mas mataas na stage ng cancer natin sa breast, no? So, ang kay Andrea naman is, she is willing, no? Willing siyang
magpa-doktor. Although initially, she was also on a tawag dito, denial stage. I remember when Andrea went to me a couple of months ago, nung bago pa yung cancer niya, dala-dala niya yung official reading ng histopath niya. Gusto niya sabihin ko na hindi cancer, pero cancer talaga. And then, yung iyak niya, talagang grabe yung iyak niya. Hindi siya makapagsalita sa kakaiyak. Pero today, I saw her being strong, no? So, mas nakuha niya na yung strength niya na with the family support and all the doctors who are working together para masugpo yung cancer niya. And hopefully, Andrea, if you keep your treatment to the last cycle, no, and regular check-up, and support from family and from us doctors, we will also give our own share of support sa iyo para naman mabigay namin yung smile, konting smile sa face mo. Kasi yung iyak ni Andrea, maiyak na rin ako. Pero anyway, Andrea, congratulations for the strength that you have showed today, no? I know you were so vulnerable a couple of months ago, and now medyo nakakasilip na po na tayo ng konting smile kay Andrea, no? So, with the experience po ng ating mga pasyente, with a cancer survivor, Tita Paz, and with Andrea undergoing treatment, no? Sana at this point in time, together with our experts, yung mga nasabi po nila sa atin, na-share nilang information sa atin, breast cancer awareness, let's put it in our heart, no? Mapababae, mapalalaki, hindi po tayo ligtas, no? So, ang tip number 1 po dito is regular exam ng breast natin and early detection, early treatment para hindi na po tayo katulad ni Tita Paz, wala na po siyang chemotherapy. Surgical removal na ng breast niya, no? So, at this point in time, gusto ko lang magtanong ng isa pang question kay Doc Noel, ang ating medical oncologist, no? Madami kasi, Doc, na nagtatanong, katulad ni Andrea, no? She's 30 years old, parents to the 3rd generation, family to the 3rd generation. Siya kasi wala namang family history of cancer. So, kasi madaming nagtatanong sa ating mga viewers na, is breast cancer hereditary or is it genetics? Ganun ba? Kamukha nung sinabi ko, no? Nasa parang 5 to 10% namamana yung breast cancer, no? Minsan siguro hindi mo lang alam, baka mga kaninunuan mo, sila yung nagkaroon ng breast cancer, no? Pero hindi siya parang parang absolute or 100% na sigurado tayo kung wala kang lahi ng breast cancer ay hindi ka magkakaroon. So, meron pa rin tsansa kahit wala kang history ng breast cancer sa pamilya, no? So, kaya importante pa rin is magpatingin tayo, no? So, minsan parang misconception ng mga tao, wala naman akong lahi. So, bakit ako magpapatingin? So, hindi siya kasiguraduhan na wala kang family history ay hindi ka pwedeng magkaroon ng breast cancer. So, may chance pa rin. No? So, watch out po sa ating mga viewers, okay? Kahit wala tayong family history, nandyan po yung risk natin to get this cancer. Sabi nga si Andrea, she never smoked. She's very lean. Nakita naman po natin siya, payat na payat. Pero she had the breast cancer. Okay? So, there's this school of thought na, sabi nga ni Doc, magpatingin or do your self-breast exam. Okay? So, meron lang po tayo isang gustong i-share, no? Gusto ko rin kay Doc Noel, no? If you are aware of, if you know yung actress na si Angelina Jolie, no? Sabi nga, she was very famous way back nung nabalitaan natin na she had both of her breasts removed
no? And her ovaries removed also. Can you enlighten us with this, Doc? Dun sa ni Angelina? Meron kasi tayong tinatawag na examination, tinatawag na BRCA testing, no? Yes. Yung nabanggit ni Dr. Kay, yung BRCA1 and BRCA2. Usually, ito yung mga parang tinatawag nating bad genes sa katawan, no? So, kung halimbawa, na-detect itong tinatawag na BRCA1 and BRCA2 genes, mataas yung tsansa na mag-develop ng breast cancer yung isang pasyente. Actually, nasa more than 90%, no? So, ang taas, no? Hindi ibig sabihin na breast cancer lang yung pwede, no? Pag na-detect itong klaseng genes na nabanggit natin, no? So, pwede rin ito, tumataas din yung risk ng ovarian cancer. Sa mga lalaki naman, prostate cancer, as well as pancreatic cancer. So, kung halimbawa, mapatest natin yung ganitong klaseng genes, no? At least meron tayong idea, mas regularly makakapag-monitor tayo, or yung iba na meron tayong tinatawag na prophylactic mastectomy, kamukha nung ginawa ni Angelina Jolie, na di niya nainintay na magkaroon ng breast cancer, pinatanggal niya na yung both breast na, no? So, ang taas nung tsansa na magkaroon ng breast cancer kung na-detect itong tinatawag na BRCA1 and BRCA2 genes, no? So, usually, isang parang examination sa dugo, pwede rin sa saliva. Usually, pinapadala namin yun sa Maynila pag may mga pasyenteng gustong magpagawa. Okay. So, Doc, pag may gusto magpa-test or usually, anong age possible? Pwedeng magpa-test. Halimbawa, curious ka lang. Actually, may mga parang tinatawag kaming good candidate para mapa-examine or mapagawa itong BRCA1 and BRCA2 genes, no? Lalo na yung mga pasyenteng nagka-breast cancer less than 40 years old. Merong mga first degree relative na nagkaroon ng breast cancer, o kaya yung mga kamag-anak or first degree relative na nagpa-test ng BRCA1, BRCA2 na positive din. So, kasi pag ganun, mataas yung chance mo na baka ikaw positive ka rin, no? Yung mga male patient na nagkaroon ng breast cancer, no? So, most likely, ito yung mga candidate for the testing, no? Hindi kasi lahat pinapatest natin. Yes. So, titignan natin yung risk factor ng patient kung good candidate ba siya to do this test or not. So we can advise, Doc, yung mga yung mga viewers natin, no, on maybe you can get an early test, the BRCA1 and BRCA2. Kung meron tayong family history ng cancer to the third generation po yan, no? So, do we highly recommend that, Doc, or? Of course, no, kung halimbawa high risk yung patient, mas maganda kung magawa siya, no? At least mape-prevent natin yung mga succeeding na problem or possible na CA na mag-develop sa isang pasyente, no? Pero of course, yung problem dyan is financially, no? Yes. Mas importante pa rin sa akin yung screening, no? Yung pagkapa, pagpa-check sa doktor, at yung mga diagnostic na ginagawa natin. Pero kung may budget at high risk yung isang pasyente, of course, we will recommend that kind of test. So at least meron tayong very futuristic tayo sa sa treatment, sa prevention pala sa breast cancer, no. So Doc, sabi nga medyo mataas ang iba-budget pagdating sa BRCA1 and BRCA2. So magkano ba usually ang aabutin pagka nagpa-test tayo dito? Curious lang. Alam ko madaming curious sa mga viewers natin. Actually, I don't know the exact amount. No? We usually refer them to a genetic counselor. No? Okay. Ako, I personally refer them to a genetic counselor. Interviewin niya muna, titignan kung is this patient a good candidate for the testing. Then, kung halimbawa good candidate yung patient, then they will proceed with the treatment itself. No? Usually online, tapos after nun, they'll go to
Manila for the test. For the test. itself. Okay. So, Pero I think meron din sa Pampanga. I'm not sure what hospital. so meron din nagde-test Maybe dito they send out it to, to, another pero, institution. Doc, meron ba tayong They'll just collect the sample Yeah. and then send it out to Manila. So, meron din tayong genetic counselor dito sa Pampanga, Doc? Or we send them all the way to We Manila? send them to Manila. Okay. Sige po. So, at least po, nalaman po natin na importante pa rin po, para mas makatipid, importante pa rin po ang screening pa rin. Okay? Para hindi tayo masyadong maghanap ng malaking budget to prevent breast cancer. Screening pa rin, breast exam pa rin, and be vigilant in the signs and symptoms na makikita natin sa katawan natin. As what Dr. Kay said, our female surgeon, no? So, very well said and explained sa ating pong mga viewers. So, at this point in time, we want to say thank you to our guests, of course, sa ating pong mga doctors. Si Dr. Kay Patdu po, she's our one and only female surgeon dito po sa Holy Trinity Medical Center. And Dr. Noel, siya rin po yung ating medical oncologist dito. He comes here a lot of times, so you can see him. Tawag lang po kayo sa hotline ng Holy Trinity to book your appointment or magpa-check up po tayo sa kanila. And we will answer all your inquiries, no? Pwede pong tawag lang or you can come to our information, no? So, to recap, ano po, yung nilecture, ng mga informations natin kanina, remember, no one is spared of breast cancer, male or female. Okay? So, ages po, as early as below 30, nagkakaroon na rin. So, hindi na po yung iba na 40 years old pa lang to 50. So, lower age na po ngayon nagkakaroon ng breast cancer. So, with the percentage of yung mga risk factors natin, now, of which we are all exposed to, no? So, try po nating ibabaan yung mga risk factors natin na na-mention po ni Dr. Noel kanina, no? At the same time, regular check-up po. So, if you wanna have your, kung ano man po yung nakapa ninyo sa breast ninyo, if you wanna have it checked, no? Meron po tayong doktor dito na tutulong sa inyo with your journey, no? To whatever the diagnosis that we might have in the future. Ano po? So, at this point in time, ito pong ating information with breast cancer still continues. Will continue on our second episode sa October 27 po. Okay? So, meron po tayong other guests. We'll discuss more on the nutrition naman po. Nutrition of our patients with breast cancer, no? And more on the oncology and medical side pa rin po and surgical side. We will discuss more on October 27. So, we would like to thank our specialist, Dr. Noel Medina, and our only female surgeon. I'm very proud to say, I always say our only. Kasi sabi ko nga, tayo mga babae, we want to entrust our breasts to women of our own gender, di ba? So, if you wanna have help, get help with your breast exam, with your with your journey, no? Nandito po si Dr. Kay Patdu. Dr. Kay, dito sa Holy Trinity, anong day ka nila pupuntahan? Every Wednesday po. Pwedeng every Wednesday. By appointment po. Every Wednesday po si Doktora, by appointment tayo. And si Dr. Noel naman po, I know he comes here with appointment on a Friday. Okay? So, meron po tayong question dito, Doc, no? Sabi nga, can breast cancer be cured? I think that was already answered, no? By Doc kanina, no? Nasabi nga niya, maraming paraan
marami pong treatment modality na pwedeng gawin, pwedeng ibigay sa isang patient na merong breast cancer. Merong surgery with chemotherapy, merong surgery alone, no? So, na-discuss po kanina ni Doc yun, no? Ito, Doc, syempre, very common ito. Can breast cancer kill you? Definitely. Of course, no. Lalo na kung halimbawa na-detect at an late stage, no. Of course, kung halimbawa may nakita na sa ibang part ng katawan, like kung sa baga, pwede yan magkaroon ng tubig sa baga. Tapos kung halimbawa sa atay, kung pwede rin mag-malfunction yung mga ibang organ system natin sa katawan, definitely it can kill without treatment, no. So importante is magpagamot. Kamukha ng sinabi ko, ang daming treatment option. Even sa mga metastatic na breast cancer, marami tayong pwedeng ibigay, no. Parang hindi naman yon end of the world. So minsan we just need to improve yung quality of life ng patient. We have mga patients na yun, nasa stage 4 but they're doing well, no? Nakakabalik sa trabaho, they can do their usual activities. So, of course, yun yung parang primary goal natin is to parang ibalik mo sila dun sa dating kinagawian nila, no? Hindi yung parang nasa suffering sila na nagpe-pain, hirap huminga, hindi comfortable. So, importante lang is makapag-start ng treatment, no? May mga actually oral treatments of like may mga tinatawag naming CDK4/6 inhibitor if you're a good candidate for the oral chemotherapy drugs, no? Ibang options din yun. So, kamukha ng sinabi namin ni Doktora, ang daming pwedeng gawin. So, importante lang magkonsulta sa tamang doktor. Early detection pa rin. We keep on saying early detection. So, meron tayong isang tanong. Dok, dun sa report case ng Department of Health, even the World Health Organization, no? Even the Asian report on the cases here in the Philippines, sabi nga, nung 2017, we're top 1, no? And we're slowly going down to top 3. Especially, top 1 pa rin ang breast cancer cases here in Asia is Philippines. So, sa palagay mo, Doc, bakit kaya sa Philippines, bakit mas madami yung nagkakaroon ng breast cancer? At merong sa Taiwan, may China, may Singapore, may Vietnam. Siguro yung campaign din ng government, campaign ng mga society, tsaka yung awareness na rin ng mga tao, like kamukha ng ginagawa natin ngayon. So, mas madami na silang nalalaman tungkol sa breast cancer, no? Of course, kung halimbawa, well-informed yung mga pasyente, yung mga tao, mas mataas yung chance na magpapatingin yan at magpapacheck up. So, possible, dahil well-informed yung mga pasyente, mas marami tayong nakukuhang mga breast cancer patient. Yun lang yung sa tingin ko na possible, no? Pero not necessarily na dahil Pilipino ka, mataas yung chance mo na magkaroon ng breast cancer, no? Okay. So, it's the awareness that matters. Okay? So, kumbaga, mas madami tayong nadadiagnose, no? So, ibig sabihin, mas mataas yung awareness ng Pilipino as to breast cancer. Kaya, possibly, mas mabilis sila pagdating sa pagpapagamot. Tsaka minsan siguro dahil takot Case sila. finding siya, no? Opo. Ngayon, mas marami ng pasyente na nagpupunta sa doktor pag may nakapa silang bukol. So, kaya mas marami rin tayo talaga. Okay. So, yun nga po, I think it's the case finding, no? So, mas mabilis tayo pagdating sa, so, because of the government's program on breast cancer awareness, it helps people, early detection pa rin, no? So, wag na po tayong mag-aatubili na magpa-exam, magpa-doktor or magpa-konsulta sa doktor pag may nakapa na tayo, no? So, usually, yung takot po ang iwasan natin.
So ang takot po, pagka nauna sa atin, matatalo tayo ng takot. So with this challenge that we have in our body, no? So let's be strong. Nandito po ang ating mga doctors para tulungan tayo. Nandito po ang Holy Trinity para tumulong din po sa inyo. Kung with your journey, sabi nga, to breast cancer, no? I remember one time, I had a patient, pumunta po siya sa emergency room natin, Doc. Ang complaint niya is madali siyang mapagod, hinihingal. And then, ilang beses na siya na-confine sa ibang hospital. So, when she finally came to Holy Trinity sa emergency room, hindi niya sinasabi kahit kanino that she has a breast cancer pala. Meron siyang malaking bukol sa left breast niya. So, nung pumunta siya sa emergency room natin, she was completely examined by our hospitalist sa emergency room. Kaya doon siya na-diagnose na breast cancer pala. But the thing is, it was long too late kasi ang laki na talaga ng bukol sa breast niya, no? It was more than 10 centimeters and ayun nga, dahil tinatago niya, dahil takot siya na magkaroon ng masabihan siya na may breast cancer siya and that she's on takot siyang masabihan na wala ng pag-asa. Pero the truth is, early detection, early treatment saves life. Okay? So, tayo po mga viewers, punta na po tayo sa ating mga doktor para hindi po masayang ang buhay natin. At the same time, maaga tayo nagpapa-check up para hindi tayo masyadong madaming gagastusin. Okay? Save money, save life. Parang ganun lang yan, no, Doc? So, early detection, kamukha nung kay Tita Paz, no? She never had a chemotherapy. Biruin nyo, every 2 years, nagpapa-opera siya ng cyst. And then finally, nung nagkaroon na siya ng maliit na bukol na parang lymph node, no? Yung kolani. So, she opted to get a mastectomy, na tanggalin na yung suso. So, yung acceptance pa rin po, mga viewers. Yun po napaka-importante, no? So, accept what you have in your body and then have it checked. Huwag po kayong matakot. Kasanggan nyo kami sa inyong kalusugan. Okay? Holy Trinity will always be here together with all of our specialists. So, nandito po sila para tulungan nila tayo. Okay? So, sa mga for those who missed today's live streaming, we have another session regarding breast cancer, no? On October 27, although different topic po tayo, but you will find our video ba tayo direct? So we can show it on a different day naman sa Holy Trinity Facebook account natin. So search nyo lang po ang Holy Trinity account. So marinig nyo po ulit yung expert advice ng ating mga specialist. Again, Dr. Noel Medina, our medical oncologist, and Dr. Kate Patdu, our one and only female surgeon. Maraming salamat, doctors, and thank you also to from our guest na who came all the way from Cainta. Umuwi po siya dito sa Pampanga para po makapagbigay ng makapag-share sa atin, no? Thank you, Andrea, all the way from alam ko, babalik na naman siya today, pero pinag-iusapan po natin siya na dumating dito. It's very important for her to share, no? Kasi siya yung tao na she was able to examine herself, tapos she was advised to get the procedure and the treatment, and then at the same time, the financial incapability nandyan, but the family support is there. Okay? And the community support is there. So, with Andrea, kung may maitutulong po kami or ang ating mga viewers, kung gusto po niyo yung magbigay ng tulong kay Andrea, we will be opening our doors to you. Just call our numbers, no? Yung mga information po ng Holy Trinity if you are willing to help her with her journey in her breast cancer treatment. So we are very excited po to hear from you. Okay?
So, maraming salamat, doctors. Any last, last segment? Sa akin po, screening save lives, no? Importante yun. Dr. Kay? And monthly self-breast examination is very important. Yes. Sa ating mga ka-breast cancer survivor, Acceptance ang kailangan at lakas ng loob. yes, that's fighting spirit. Hindi po fighting pilit, ah. Fighting spirit is the best. So, with Andrea, Meron na po Naki- yung sa breast nyo. Consult na Ay, po. ano yun? Kung meron na po kayong na-detect sa breast nyo, consult na po agad. Then, lagi pong pray kay God. Yes. Thank you po. Yun po, napakaganda po ng sinabi ng mga doctors natin, no, ni Tita Paz, and especially Andrea. In everything that we do, no, we never stop calling God. Okay? Yung prayers po natin. God always listens to us. Nakikinig po siya sa atin. Kung ano man po yung nararamdaman natin, tinataas po natin sa Kanya. So, hindi man ngayon, later on, everything happens for a reason. No? So, sometimes, sabi nga, this thing happens to take you closer, bring you closer to Him. So, with Andrea, prayer is a big part of her life, especially in her journey with this, with her breast cancer. So, Andrea, we will pray and we will find support for you with your fight for your breast cancer, and kung ano man yung maitutulong natin together with our viewers. I'm sure yung mga viewers natin gustong-gusto din nilang tumawag or would say, I wanna help Andrea. Okay? So kung gusto niyo pong tulungan si Andrea, tawag lang po kayo sa Holy Trinity Medical Center. Meron po tayong hotline sa information. Just search po sa ating Facebook account, nandyan po siya. So, we will see you again in 2 weeks para po sa ating second FB Live. And magkita-kits po tayo ulit, October 27. So, reminding everyone, Holy Trinity Medical Center, we serve you better. Okay po. So, ang sabi nga ni Dr. Kay, if you want to have your breast ultrasound done, right now, we're giving 20% discount sa ating mga patients na magpapa-breast ultrasound dito sa hospital. Just come over and then we'll give you automatic 20% discount po sa inyong breast ultrasounds. So, we can help you with your journey. Okay po? Maraming salamat po for staying, and we wanna see you back on October 27. Okay po? Have a good day, everyone, and thanks for staying with us. Yes.